Nanay, hindi ka dapat magalit kay Yuru. Pakiusap, huwag mong iwanan si Yuru. Mahal. Pasensya na. Gustong gusto ka ng nanay. Pero hindi na kaya ng nanay. Itong relo. Ito ay iniwan ng tatay mo. Itago mo ito ng maayos. Hihintayin kanyang hanapin kapag bumalik siya. Pero simula noon, hindi na siya muling nagpakita. Sabi ni Dazeng, ako ay isang batang walang nagmamahal. Sila ay nagsisinungaling. Siyempre, mayroon kang tatay. Ang tatay mo ay isang malaking bayani. Kapag natapos na niya ang mahalagang bagay, babalik siya para sa'yo. Si Yuru ay magiging masunurin. Maghihintay siya sa pagbabalik ng tatay. Diyos ko! Ako si Lixukin. Isang buhay ng paggawa ng kabutihan at pag-ipon ng mabuting gawa. Hindi kailanman gumawa ng masama. Ang tanging hiling bago mamatay ay ang aking anak na babae na si Yuru, na maging ligtas at maayos, na malampasan ang mga panganib, at maging masaya at masagana sa buong buhay niya. Pakiusap. Pagpalain mo ang aking anak na babae. Nanay. 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 Sikin. Kapitan, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bilisan natin papuntang Yongxi Village. Gusto kong mahanap si Xyukin agad. Kagabi nanaginip pa nga ako na namatay si Xyukin. Tila isang panaginip. Ngunit pakiramdam ko ay tunay na sakit sa puso. Kapitan, para labanan ang mga drug dealer, nag-infiltrate ka ng 6 na taon. Kung alam ng asawa mo, ang dahilan kung bakit hindi mo siya hinanap, siguradong maintindihan ka niya. Huwag na lang siyang pansinin. Matagal na akong naghihintay. Kasalanan ko na nga ito. At saka pa. Pag natapos ko na ang misyon ko, saka ko lang siya makontak. Yung liham na ipinadala niya sa akin noon. Sabi sa liham, may anak tayo. Hindi lang siya ang naghihintay sa akin. Naghihintay din ang ating anak sa akin. Nanay. Gising ka na. Umiiyak, umiiyak, umiiyak. Bakit ka umiiyak? Umiiyak, umiiyak. Bakit ka umiiyak? Umaga pa lang, umiiyak ka na. Sobrang malas. Kaya, nanay ko. Patay na. Talaga namang nagdadalamhati. Kung namatay, namatay na. Talagang may sakit na siya. Mas maaga siyang namatay, mas maaga siyang makakapagpahinga. Kailangan bang umiyak? Saka, kung siya ay namatay ng maaga, hindi ba't ikaw ang dahilan? Pabigat. Bituin ng malas. Sira. Hindi ako bituin ng malas. Bakit ka pa sumasagot? Magsimula ka ng umalis. Magtrabaho ka. Patay na ang nanay mo. Tapos na ang lahat. Kailangan pa tayong magbigay sa kanya ng libing. Maraming abala ito. Libing. Kailangan ko pang bumili ng kabaong at magdaos ng salu-salo. Hindi na ako muling mahahanap ni Papa. Mama, anong gagawin ni Yuru? Talagang gutom na gutom si Yuru. May prutas. Hintayin nating busog si Yuru. Pagkatapos, pwede na siyang magprotekta sa mama niya. Sana ay dumating si Papa para hanapin si Yuru.
Kapitan, ngayon ay madilim na. Karamihan sa mga tao sa nayon ay natutulog na. Hindi rin tayo makagalaw ng maayos. Baka mas mabuti pang maghanap ng hotel sa bayan at magpahinga ng isang gabi. Sige na. Magpapahinga tayo ngayong gabi. Maaga bukas ay baka magamoy na. Itong bahay na ito ay magiging atin na mula ngayon. Kaya hindi ito dapat sayangin. Ay nako, naintindihan ko na. Tara na, bilisan mo. Ihulog mo siya sa Wild Wolf Gorge. Kainin siya ng mga lobo. Wala namang masama. Sa oras na yon, hindi naman tayo ang masisisi. Talaga namang matalino ka. Itong si Liu Ru ang batang yon. Hindi ko alam kung saan na napunta. Itong si Director Liu ay darating na kaagad. Kailangan siyang mahanap agad. Sige na, sige na. Maging kalmado ka na. Isang batang babae lang iyon. Gaano kalayo ang kaya mong tumakbo? Unahin muna ang pag-aasikaso sa katawan. Babalik ako mamaya. Ako na mismo ang hahanap sa kanya. Sige na. Itigil mo. Hindi ko pinapayagan kayong saktan ang nanay ko. Punyeta ka, batang ito. Saan ka na nagpunta? Ako. Malapit na si Director Liu. Mabilis, umalis ka na. Bumalik ka sa loob. Ayaw ko. Hindi niyo pwedeng itapon si mama sa likod ng bundok. Ayaw ko ring maibenta. Punong barangay. Taon. Taon na gulo. Kagawad ho. Ito ba ay liham ng rekomendasyon mula sa kabisera? Ayon sa regulasyon, anumang gagawin mo, kailangan ng aming nayon na walang kondisyon na makipagtulungan sa iyo. Punong nayon, dumating ako sa nayon ng Yongxi para hanapin ang aking asawa na si Lixiukin at ang aking anak na babae, asawa ni Lixiukin. Kayo pala yon. Tama. Ako nga. Ako nga. Ngunit, nahuli ka ng kaunti. Kahapon siya ay pumanaw na siya. Pumanaw na siya. Si Xiujin mag-isa, kasama ang anak na babae. Hindi niya tinatanggap sa baryo. Mga chismis at panghusga. Maraming nagpakilala sa kanya ng lalaki. Lahat ay tinanggihan niya. Ang hirap naman. Akala ko ay makakaranas na ng kasiyahan. Ngunit nawala na siya. Kapitan, kailangan mong bumangon. Si Anye. Nakalulungkot na nasaktan ko na si Xiuqin. Hindi ko na kayang muli. Pasensya na, aming anak. Punong barangay, aking anak, at ang labi ni Xiujin. Nasaan sila? Bago siya pumanaw, binigyan niya ng pera ang kanyang kuya na si Lifen para alagaan si Yuru at ayusin ang kanyang mga huling bagay. Ang taong ito ay dapat nasa kanyang bahay ngayon. Dadalhin kita roon. Bilisan mo. 3 henerasyon na ang pamilya Ho ay walang ipinanganak na babae. Siya ay si Xiao Jiu. Ngayon ay nahanap na. Ang hinaharap ay ang paborito ng pamilya Ho. Sayang. Hindi nakapag-antay ang aking hipag. Hindi ninyo pwedeng itapon ang aking ina. Sa likod ng bundok. Ayaw ko ring maibenta. Ikaw, patay na bata. Sabi ko, bakit ka umalis kagabi? Kailangan bang tumakbo? Nakita ko, nakikinig ka sa atin. Tingnan mo ako ngayon. Hindi kita bibigyan ng magandang aral. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo ako. Ikaw, siraulong bata. Nagmamatigas ka pa. Ikukulong kita. Walang tubig, walang pagkain sa'yo. Maging tapat ka na. Tara. Bitiwan mo ako, masamang tao. Kapag nahanap ako ng tatay ko, hahanapan niya kayo ng kaso. Bitiwan mo ako. Ibigay mo sa tatay mo. Matagal nang ayaw sa'yo ng tatay mo. Kung hindi, ang nanay mo ay mamamatay dito. At kami pa ang mag-asikaso sa kanya. Ibalik mo siya. Tara na. Tigil na. Tigil na. Tigil na.
Direk Liu. Anong nangyayari, Li Feng? Paano mo magagawang maging bastos sa isang batang babae? Ganito ka rude. Direk Liu. Bakit ka naagang dumating? Ay naku. Sana nakapaghintay pa ako ng kaunti. Pupunta ako sa dulo ng bayan para sunduin ka. Oh. Itong batang ito talaga, ayaw makinig. Tinuturuan ko siya ngayon. Dahan-dahan lang sa pagdidisiplina. Kung masira ang mga gamit, hindi ko na ito kukunin. Ay naku. Ay naku. Director Liu. Sasabihin ko sa'yo. Itong batang ito, matibay talaga. Kahit anong parusa, hindi talaga masisira. Ay, ayos lang. Anak, ito ang maliit na asawa na binili ng tatay para sa'yo. Tingnan mo kung masaya ka. Maliit na asawa. Maliit na asawa. Bitawan mo ako. Huwag kang tumawag. Huwag mong tawagin. Ay naku. Huwag mong saktan. Bumili ito ng pera. Huwag mong sirain agad. Pag lumaki ka na, may mas marami pang gamit ito. Ibibigay ko sa iyo ang pera na ito. Itong batang ito. Aalis na ako ngayon. Maraming salamat, Direk Liu. Maraming salamat, Direk Liu. Ikaw na ang bahala, umalis ka na. Sa hinaharap itong batang ito. Bata pa siya, anak mo. Ayokong umalis. Gusto kong makasama si mama. Bakit ka umiiyak? Tadhana na yan. Hindi mo pa nga masiyahan. Kaya pupunta sa pamilya Liu. Doon siya ay masisiyahan. Bakit hindi mo pa agad dalhin si Lixiukin? Palayo sa akin. Huwag mong biglang takutin ang mga bisita. Director Liu. Yung nakahiga. Iyan ang kanyang ina. Namatay na siya kagabi. Ako. Ngayon ay dadalhin ko siya sa bundok sa likod. Ikaw. Tumulong ka. Agad na tapusin ang mga bagay. Naghihintay pa ako na makaalis. Nasaan na ang tren pauwi? Ay. Pagbati. Bata. Nanay mo. Si Lixiukin ba siya? Ikaw ba ang tatay ni Yuru? Ako ang iyong ama. Anak. Tatay, bakit ngayon ka lang dumating? Pasensya na. Nagdusa ka ng labis. Pinahirapan kita ng sobra. Tatay, sabi nila, kailangan itapon si mama. At kailangan ibenta si Yuru. Pasensya na. Nandito na si Papa. Huwag kang mag-alala. Basta't nandito si Papa. Walang makakagalaw sa'yo. Huwag kang mag-alala. Basta nandito pa si Papa. Walang makakagalaw sa'yo. Kayo pa. Nanakit sa asawa ko. At gustong ibenta ang anak ko. Kumusta si Ye? Isa siya sa kapatid kong babae. Isa pa. Siya ang aking pamangkin na babae. Gusto kong gawin kung ano ang gusto ko. Isang bagay na natural at tama. Bukod pa rito, sinasabi mong ikaw ang tatay niya. May ebidensya ka ba? Yun nga. Pero higit sa kalahati ng mga tao, lahat ito ay may kaugnayan. Ikaw ay isang dayuhan. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang maging tapat ka. Ibalik mo sa amin ang batang ito. Ibalik mo sa amin ang batang ito. Tatay. Huwag kang matakot, Yuru. Nandito ang tatay. Walang sinuman ang makakapag-alis sa'yo. Akin siya. Ibalik mo siya sa akin. Sa panahon na yon, maraming may baril. Hindi ito basta-basta. Ako'y may mata ngunit hindi nakilala ang dakilang tao. Huwag kayong magalit sa akin. Huwag niyong isama ako sa usapan. Aalis na ako. Aalis na ako. Anak. Bumibili ng mga bata. Gusto pang umalis. Ihatid niyo ako sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.
Kailangang parusahan ayon sa batas. Huwag. Anong ginagawa mo? Umalis na. Ho, kapatid na Ho. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi rin namin alam. Talagang siya ang tunay na ama ni Yuru. Lene, tingnan mo. Yuru, wala namang anuman. Tama ba? Bakit hindi ganito? Dalhin mo na lang ang bata. Patawarin niyo na kami. Dati naman tayo. Isang pamilya eh. Tama ba? Ay, tama. Wala na kaming hihilingin. Pakiusap, pakawalan niyo na kami. Noong buhay pa si Xiuqin, pinagtitripan niyo siya. Nawala na si Xiuqin. Ganito pa rin ang trato niyo sa kanya. Hindi kayo karapat-dapat. Ting, hindi. Alam na namin na mali kami. Ikaw, maging mapagpatawad ka na lang. Patawarin mo kami. Alam na namin na mali kami. Kaya't pumunta na kayo. Magmuni-muni ng mabuti sa Blue Prison. Dalhin na. Hindi. Ayaw kong makulong. Ay, kapatid na Ho. Ikaw ang lalaki ni Xiuqin. Kaya ako ang iyong malaking bayaw. Dalhin siya. Ay, kapatid na Hugh. Ay. Punong baryo. Itong bahay. Sa huli, ito ay pag-ari ng aking asawa. Mahirap na itinayo. Kaya't pakiusap sa kapitan ng baryo na magtalaga ng tao. Na magbantay ng mabuti. Para maiwasan na kapag sila'y lumabas, ay muling lumipat dito. Kapatid Ho, mag-relax ka. Sasabihin ko na ito sa lahat. Nang malinaw. Upang lahat ay makapag-ingat sa bahay na ito. Salamat, punong barangay. Yuru, nais mo bang sumama kay Papa pauwi? Tatay, mayroon pa akong hiling. Ano ang hiling? Tayo na. Tatay. Talaga bang nais mong isama ako at si Mama na makabalik sa bahay? Siyempre. Patuloy na kasama si Nanay. Sa tabi namin. Hindi lang ito ang iyong iniisip. Ito rin ang hangarin ni Tatay. Xiuqin, pasensya na hindi kita napagsisihan. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aalagaan ko ng mabuti ang ating anak na babae. Hindi ko siya papayagang magdusa. Tara na. Ang pamilyang ito, talagang hindi makakawala sa'yo. Nanay. Kuya. Huwag ka masyadong malungkot. Hindi na magising si Nanay. Kung may kailangan ka, ano ang gagawin natin? May mukha ka pang magsalita. Kung hindi dahil sa inyo, na nagkaanak ng maraming lalaki, wala man lang tayong babae. Magagalit ang nanay dahil wala tayong apo na babae. At maihahambing siya sa matandang babae sa tabi. Naiwan bang walang malay dahil sa galit? Kuya, hindi mo ba ito pinapabayaan? Hindi tiyak ang dahilan ng pagkakoma ni Mama. Paano naman ito dahil sa galit? Saka, walang apo dito. Hindi rin ito kasalanan namin. Hindi ka rin ba nagkaroon ng 3 anak na lalaki? Wala bang anak na babae? Hindi ka rin ba nagkaroon ng 3 anak na lalaki? Wala bang anak na babae? Pangatlo, gusto mo bang magpalo? Oh, kuya. Hindi pa rin makabangon si Nanay. Tiyak na may dahilan ito. Sa tingin ko, kailangan talagang tawagin si Ihay. Wang, siyang pinaka-eksperto sa mga ganitong komplikadong sakit. Talagang mahusay siya dito. Nakausap ko na ang tao para tawagin siya. Pero sa tingin ko, gusto lang talaga ng nanay ang apo niya. Diyos ko. Bigyan mo kami ng isang babaeng anak mula sa pamilya Huang. Ang pamilya namin Huang. Siguradong mamahalin namin siya tulad ng pinakamatamis na perlas sa palad. Gaya ng dati. Diyos ko. Kuya. Ito ang sinabi mo. Kuya. Pang-4. Hindi. Pang-4. Paano ka nakakuha ng babaeng kasama? Pang-4. Alam ko. Ikaw ang pinakamahal na anak kay Mama. Pero hindi ka pwedeng. Dahil gusto niya ng apo na babae. Na magdadala ka lang ng isang batang babae pauwi. Kuya, anong sinasabi mo? Ito si Yuru, aking sariling anak na babae. Buwan. Bilisan mo, tawagin mo ang tao. Magandang araw, mga tito. Pang-4.
Hindi dapat nagbibiro tungkol dito. Kailan ka pa nagkaanak na babae? Bakit hindi namin alam? Nga, hindi ka pa nga kasal. Saan galing ang bata? At sa kababae pa. Yuru, siya ang anak ni Xyukin at ako. Siya ang dugo ng pamilyang Ho. Oh. Sinasabi mo, pupunta ka sa Yongxi Village para hanapin si Baimeng. Hindi mo inaasahan. Si Baimeng, talagang nagkaanak sa'yo. Anak mo, ang swerte mo talaga. Ngunit, nahanap na ang batang ito. Nasaan ang nakababatang kapatid? Nahanap na ang batang ito. Nasaan ang nakababatang kapatid? Patay na ang nanay ko. Tingnan mo ang bibig ko. Sikin. Pumanaw na siya. Ako ang may kasalanan sa kanya. Pero mabuti na lang. Nahanap ko na ang ating anak. Ang pamilya namin ang Hao. Pasensya na rin sa kanya. Sa mga huling sandali ng kanyang kapatid. Dapat mong ayusin ng maayos. May mga paghihirap ba? Kahit na magsalita ka. Pero, kung maibabalik si Yuru, magandang bagay na rin yon. Sa amin. Sa wakas meron na kaming anak na babae. Ay, halika. Halika. Nanay, may apo ka na. Buksan mo na ang mga mata mo at tingnan. Yuru. Ito ang lola. Siyang may sakit. Sabihin mo na kausap siya. Lola, ako po ang inyong apo. Yuru, sana ay gumaling ka agad kayo. Apo. Anak na babae. Inay. Gising ka na. Matanda na ako. Hindi na ako magagamit. Nakatakot ba kayo? Nanay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ang kalusugan nyo ay mahalaga sa amin. Anak, ang swerte mo, ma. Ako. Kakatapos ko lang marinig na may apo na ako. Ma, ito si Yuru, anak namin ni Xyukin. Iyong apo. Lola. Talagang panganay na apo nga. Talagang panganay na apo nga. Ay naku. Ayos. Ayos. Talagang may pag-asa si pang-apat. Mabait na apo. Simula ngayon, ikaw na. Ang paborito ng lola. Ito. Ito ay. Ang aking ina. Ay naku. Miserableng bata. Ikaw at ang iyong ina noon ay nakaranas ng maraming paghihirap, di ba? Sisi ng iyong ama ito. Hindi niya agad. Dinala kayong dalawa. Ng iyong ina. Ang lola mo sa hinaharap ay mababayaran ka ng mabuti. Ito ang aming perlas sa pamilya Ho. Ang aming pinakamahalagang yaman. Salamat, lola. Sa hinaharap, kailangan mong alagaan ng mabuti si Yuru. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Magtiwala ka. Inay, siguradong, aalagaan ko ng mabuti si Yuru. Ang cute niya talaga. Yuru. Zhang. Ay. Xiuming. Ay naku. Ito na si Yuru, di ba? Kamusta, Lola Zhang? Ay naku. Kamusta, kamusta? Ay naku. Bakit ang cute-cute mo? Zhang. Ay. Nakahanda na ba ang lahat? Ay. Nakahanda na lahat. Bumili ako ng bagong palda, sapatos, pang-ulo, at hairpin. Ang mga kumot at punda ay bago. Wow! Wow! Tatay, ang mga bagay na ito, para sa akin ba? Ang mga bagay na ito, para sa akin ba? Siyempre, Yuru, tingnan mo, kung may kulang pa, sabihin mo kay Papa. Bibili ulit si Papa para sa'yo. Papa, walang kulang si Yuru. Ang ibinigay ni Papa kay Yuru. Sobra na yan. CJ, Yuru, dito na lang ako magpapalit ng damit. Sandali lang. Dad, dadalhin kita sa labas para maglibang. Tatay, ayaw ni Yuru na lumabas. May sakit ang lola. Gusto kong samahan siya. Pwede ba? Sige lang. Nandito si Yuru. Magbihis ka muna. Sandali lang. Dadaling ka ni tatay para samahan si lola kumain. Okay ba? Lanan. Ayos. Napakabait.
Mama, may bago tayong bahay. Lola, pumunta kami ni Papa. Samahan mo akong kumain. CJ, nakita ko ang aking mabait na apo. Mas gumanda ang pakiramdam ng lola ko. Nanay, inutusan ko si Tita Wang na dalhin ang pagkain sa atin. Dito tayo kakain. Ayos ba? Aba, hindi pwede. Ngayon ay umuwi si Yuru. Unang pagkain, kailangan Wang. Maniwala ka. Ipapakita niya sa kanya. Siguradong gagaling din siya. Sana nga lang. Lola, aalagyan kita ng maliit na kumot para hindi ka na masyadong masakit. CJ, may buwan na parang itong maliit na jacket. Ngayon ay, mas mabuti na. Halika, kumain ka na. Lola, si Papa. Bakit hindi pa dumarating? Ang mga tiyo, maghihintay ba tayo sa kanila? O tayo na lang, Yuru? Alam naman nating nasasaktan ang mga tiyuhin. Mama, nahihiya pa kayong magsalita. Mga matatanda na kayo. Pinapahintay pa ang isang bata. Para lang makakain kayo. Nanay, sobrang hindi mo ako naiintindihan. Gumagawa ako ng regalo para kay Yuru. Kaya ako na late. Yuru, tingnan mo. Kung gusto mo, Tatay San. Ano ito? Maraming tiket si San Bobo. Maaari tayong bumili ng magagandang tela. Masasarap na mga kakanin. At iba't ibang uri ng candy. Halika, lahat ito para sa'yo. Bumili ka ng gusto mo. Lahat ba ito para sa akin? Yuru, ito ang ikalawang tiyuhin. Naghanda siya ng regalo para sa iyo ngayong hapon. Tingnan mo. Gusto mo ba? Tiyo, baka naman masyadong mahal ito. Ay, hindi naman. Bakit kayo lahat may dala ng regalo? Hindi man lang niyo ako sinabihan. Ngayon, anong gagawin ko? Ay. Gusto mo bang maglaro? Pwede bang laruin mo ito? Kuya, ito. Sobrang mahalaga ito. Hindi natin ito maaring kunin. Ang regalo ninyo, hindi ko rin maaring tanggapin. Pang-apat. Ito. Hindi ito para sa'yo. Para ito sa aking pamangkin na babae. Pambungad na regalo. Ito ay si Yuru, pero sa pamilya namin sa Huo, siya lang ang nag-iisang babaeng anak. Siyempre, dapat itong ingatan sa palad. Dapat alagaan. 4 na kapatid. Umalis ka na. Huwag mong hadlangan kami. Magbuo ng relasyon sa pamangkin. Yuru, halika. Hawakan mo. Sabi ni tatay, hindi pwedeng tanggapin. Kaya hindi ko pwedeng kunin. Sige na. Mga nakatatanda naman ito. Para sa iyong kabutihan. Yuru, si Lola ang nagpasya. Ikaw, lahat ay nakuha mo na. Ikaw ang tanging babae sa aming pamilya. Hindi ko ibibigay ang mga bagay na ito sa iyo. Kanino pa naman ibibigay? Sabi na nga ni Lola. Yuru, tanggapin mo na lang. Salamat sa 3 tiyuhin. Pero, wala namang handog si Yuru. Kaya't ang nais ni Yuru para sa 3 tiyuhin ay maging malusog at ligtas. Ay, huwag niyong sabihin na nagkasakit ako nitong mga nakaraang araw. Palagi akong nahihilo nang marinig ko ang sinabi ni Yuru. Ngayon, mas maganda na ang pakiramdam ko. Kahapon, medyo bloated ang tiyan ko. Hindi makakain ng maayos. Ngayon, biglang gusto nang kumain. Ay, mukhang si Yuru talaga. Ang swerte ng pamilya ho. Hahaha. Tara, kain na. CJ, kain na tayo. Ma, maging makapangyarihan sa hinaharap. Ito ay mahalaga para sa atin. Pamilya ng Huo. Hindi ito isang maliit na bagay. Tama ba? Tawagin mo ang iyong 4 na tiyuhin. Tawagin mo ang iyong 4 na tiyuhin. Narinig mo ba? Yuru, tawagin mo ang iyong tiyuhin. Magandang araw, tiyuhin.
Ito ay aking anak na babae. Ang anak mong babae. May anak ka ng babae. Paano? Pinsan, hindi ka ba natutuwa para sa akin? Wala. Siyempre, natutuwa ako para sa'yo. Ako at si Hu Xiuming. Sa pabrika ng makina. Mga kandidato para sa posisyon ng tagapangasiwa. Wala siyang anak. Iniisip ko pang ipamana ang anak ko sa kanya. Kahit sino sa amin ang maging tagapangasiwa. Ang mga benepisyo sa hinaharap ay para sa anak ko. Hindi ko akalain na siya pala. Biglang nagkaroon ng anak na babae. Xiuming napakahalaga ng dugo ng pamilyang Ho. Talagang mahalaga ito. Hindi ito. Biro lang Sigurado ka bang siya ang anak mo? Hindi mo naman sinasabi na inaalagaan mo ang anak ng iba, di ba? Tumahimik ka. Tingnan mo si Yuru. Ang itsura niya ay sobrang kahawig. Ni Xiaoming noong bata siya. Sinasabi mo bang hindi siya anak ng pamilyang Ho? Sino siya? Tinitingnan ko. Ayaw mo lang akong sabihin. Kung meron bang apo na babae, hindi ba? Kaya, huwag kang magalit. Ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Lola. Natakot ka ba sa lola? Itong ubo na ito ay maliit na problema. Walang anuman. Lola, ito ay hindi maliit na sakit. Ikaw ay na-poison. Nabubulunan. Ako. Ay, sinasabi ko, batang babae ka. Paano mo magagawa? Sumpay ng iyong lola. Ay, palagi kang nagsasalita ng ganito. Napakamalas na mga salita. Sa tingin ko, hindi kayang palakihin ng pamilyang Ho. Ang ganitong tao, walang kaalam-alam sa asal. Kapatid na lalaki, ang aking anak na babae. Hindi ka dapat ang magturo sa kanya. Ay naku, sabi ko na nga, old 4. Sinasabi mong anak mong babae. Ano-ano yung mga sinasabi mo kanina? Para mo nang binabato ng sumpa si Tia. Di ba? Sa tingin ko kasi, siguradong nasa probinsya siya. Nadumisan siya ng babaeng iyon. Pagkatapos nito, mananatili siya sa pamilya Ho. Baka magdala ito ng kapahamakan. Anong panahon na ba? Naniniwala pa rin sa mga sumpa. Sa tingin ko, matanda na si Ho Qian. Dapat ay papasok na siya sa elementarya sa susunod na taon. Bilisan mo at sumunod ka sa kanya. Mag-aral ng 2 taon. Para hindi na mapahiya sa labas. At mapatawa ng iba. Xiuming, may dumating na Dr. Wang. Sabi niya, may nag-imbita sa kanya. Para magpagaling sa lola. Tamang-tama. Tazhang, mabilis mong tawagin siya dito. Pakitignan ng lola kung ano ang sakit niya. Ay, inay, dumating na si Inay. Wang. Tatay, hindi ko siya sinumpa, lola. Alam ni Dad, hindi kanya pinagsisisihan. Ay. Yuru, ito ay para alagaan si lola. Dr. Wang, yung nanay ko ito. Alam ko. Sa daan papunta rito. Sinabi na ng kuya mo. Titignan ko muna Ayos. Yuru, halika. Dr. Wang, ako. Ano ba ito ng nanay ko? Matanda. Nahihirapan siya sa lason. Lason. Ay naku. Tingnan mo. Wala akong pagkakamali, di ba? Ay, hindi ba ito sumpa ng batang ito? Ano ba talaga? Sabi ko na nga ba, old 4. Inaalagaan mo itong batang ito. Hindi ba siya malas? Ano ba talaga ito? Ay, ito ay para kay Hujian na lang mamaya. Baka magdulot pa ng mas malaking gulo. Hindi ako malas. Tama. Kami ni Yuru. Hindi kami salot. Kundi swerte ng Hu family. Tumingin ka lang sa lola ng isang beses. Alam mo na ang lola ay na-poison. Ikaw talaga ay isang maliit na manggagamot. Hu Xiuheng, huling tawag ko sa iyo, pinsan. Kung hindi mo kayang pigilin ang bibig mo, umuwi ka na. Dr. Wang, ang nanay ko, ano ba talaga ang lason na yon? Matanda. Nagkakaroon ng hindi regular na tibok ng puso. Hindi matukoy ang pulso. Hininga ay humihinto. Siguro ay kinagat ng mapanganib na insekto. Pasok ang lason sa katawan, na nagdulot ng lumang sakit. Ito, sa aming bahay. Araw-araw may naglilinis. At may regular na nag-aalis ng mga peste. Paano magkakaroon ng mga nakakalason na insekto?
Dapat ay, mayroon pa bang nakatakas? Sa madaling salita, para sa matandang babae, ngayon ang kanyang kalusugan, ay medyo mahirap. Para sa detox, kailangan kong, mabuti pang pag-isipan ng mabuti. Pabalik ako para pag-aralan pa. Papa. Noon, natutunan ko kay Mama. Gumawa ng amulet laban sa lason. Kaya nitong, lunas sa iba't ibang lason ng mga hayop sa bundok at gubat. Gusto kong gumawa para kay Lola. Pwede ba? Ang mga lokal na lunas. Ano bang maibigay? Talagang nagbibiro ka? Siyempre, maaari. Ito ay para sa iyong Lola. Isang simbolo ng pag-aalaga. Pumunta ka kay Lola Zhang. Dadalahin ka niya para gawin yon. Lanan. Salamat, tatay. Kung wala ka namang ginagawa, pwede ka nang umalis. Siuming ah. CJ, babalik ako sa ilang araw para bisitahin ang tiyahin. Umalis na tayo. Ayokong umalis. Dali, dali. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Tayo na. Tita. Isang batang probinsyana na wild na babae. Hindi natin siya pwedeng hayaan. Nahadlangan ang kinabukasan ng anak ko. Kailangan nating mag-isip ng paraan na mapaalis siya. Lene. Nakuha ko na. Ang lola ay mabuting tao. Sana, itong bulaklak na amulet, makakapagpagaling ng sakit ni Lola. Para gumaling siya agad, nang mabilis. Naku, nakalimutan ko pa ang isang halamang gamot. Ayokong umalis. Naku, hindi ako alis. Hindi mo ba sinabi na? Dadaling kita kumain ng masarap. Manirahan sa malaking bahay. Ayaw kong bumalik. Sino ba ang nagsabi na wala kang ganitong kapalaran? Tingnan mo si uncle mo. May anak na siya ngayon. Kung ganito pa rin ang gagawin mo, anong silbi mo pa? Di ayaw kong umalis. Mas maganda dito kaysa sa bahay natin. Gusto kong manatili dito. Sabi ni Papa sa'yo. Kaya mag-isip ka na ng paraan. Itapon mo yung batang yon. Palabas. Tingnan mo doon. Katatapos lang makita ni Dad yung batang yon, na lumabas mula roon. Kunin mo itong bagay na ito. Ilagay mo sa kanyang amulet. Makakaisip si Dad ng paraan. Hayaan kang manatili dito. Mabilis. CJ. Nayayos na. Talagang hindi ka nagkamali. Aking mabuting anak. Sa tamang panahon. Nasa iyo na ito. Kung magtagumpay ang mga bagay. Si Hu Shen ay makakapagmana ng lahat mula kay Hu Xiuming. Kahit na mabuking ang mga bagay. Maaari kong sabihin na hindi naiintindihan ng bata. Basta't hindi naman ako masisisi. Sumama ka na sa akin. Aba, babalik na tayo. CJ. Sana, ang aking amulet, makapagpagaling sa katawan ni Lola. Mas mapabilis ang paggaling niya. Ang lason ko na ito, hindi ko alam kung kailan ito maaalis. Ako, hindi ko na rin kayang magtagal. Nanay, muli ka na namang nagsasalita ng kalokohan. Si Inay, Wang ay isang dalubhasa. Tiyak na maaalis niya ang iyong lason. Pagdating ng panahon, gumaling na ang katawan mo. Hindi ka lang makakatayo. Makakatakbo at makakatalon ka pa. Nanay, ako na ang matanda dito. Akala mo ba ako yung pasaway na batang pasaway? Aking katawan. Alam ko ito. Bakit nandito na naman kayo? Pinili ko talaga ang ilang kapatid ng pamilya Ho, na nandyan lahat. Siyempre, mahuhuli silang lahat. Mamaya, itataboy ang batang iyon. Mula sa pamilya Ho. Kaya, dumating ako ngayon. Dahil may napaka-importanteng bagay.
na gusto kong sabihin sa inyo. Ayaw kong makinig. Xiaoheng, ayaw ng nanay ko na makipagkita sa ibang tao ngayon. Anong kailangan? Babalikan na lang natin mamaya. Kuya Xuan. Ito kasi ay isang napakahalagang bagay. Hindi pwedeng mapagpabukas kahit isang sandali. Ngayon, kasama ang anak ko. Nang umalis kami dito, nakita namin ang isang tao. Inutusan ng tita na lagyan ng lason. Anong sinabi mo? Aba, pwede nang kumain ng walang kaayusan. Pero hindi pwedeng magsalita ng walang katotohanan Pinsan, may ebidensya ka ba? Nga. Lahat ito ay pamilya. Sino ang magpapakulo ng lason para sa ina? Lola. Lola, nagawa ko na ang aking sachet ng amoy. Lola, nagawa ko na ang sachet ko. Nilagyan ko ito ng maraming halamang gamot. Siguradong mapapagaling ka nito sa iyong sakit. Ang ganda talaga ng buwan natin. Halika, ibigay mo ang amulet kay Lola. Ngayon na agad si Lola. Xiaoheng, ito ang amulet na sinasabi ko. Yung batang yun na matanda. Nilagyan niya ng lason dito. Anong sinasabi mo? Tama na ang kalokohan mo. Yuru, napakamahinhin na bata. Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? Xuanje. Kya. Nakalimutan niyo na lahat. Dati, ako ay nagtatrabaho sa butika. Anong uri ng gamot ito? Alam ko agad sa amoy. Itong amulet na ito. Tiyak na may problema. Itong amulet para sa pag-aalis ng lason. Ginawa ko ito ayon sa paraan ng nanay ko. Hindi ito nakakalason. Sabi ng tatay ko may problema. Tatay, tingnan mo. Nay, nakikita kong gumanda na ang katawan mo. Kami ng mga magkakapatid ko ay masaya na kami. Sa panahong ito, dahil sa aking sakit, nakapagbigay ako ng abala sa inyo. Sa hinaharap, huwag nang magdala ng mga taong ganito. Nakakainis tignan. Talaga. Ayos. Inay, Lola, huwag kang mainis dahil sa kanila. Hindi sulit na mapahamak ang kalusugan mo. Tama. Sabi ng mabait kong apo, tama siya. Lola, hindi na mainis. Sa wakas, gumaling na si inay. Ang puso ko, sa wakas ay maibabalik na sa tiyan ko. Ito ay dahil sa aking mabait na apo. Kayo mga batang ito, ang dami ninyong hinanap na doktor. Pero walang nakapagpagaling sa sakit ko. Tama ang sinabi ng nanay. Salamat kay Yuru. Si Yuru ay ang aming maliit na swerte. Halika, Yuru. Kumain ka ng marami. Yuru. Halika, kumain ng karne. Itong sabaw ng matandang inahin ay talagang magandang bagay. Yuru, uminom ka ng sabaw muna. Si Yuru ay anak ko. Halika na, Yuru. Kumain ka ng karne na inihain ni Papa sayo. Salamat, Papa. At kay Tio at Tio. Kumain na si Yuru. Sige na. Yuru, kumain ka ng marami kung kaya mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Ngayon, bumalik na si Yuru. May isang bagay na kailangang ayusin na rin. Anong nangyari, Ma? Magpaplano tayo ng isang pagdiriwang ng pagtanggap ng mga kamag-anak at kaibigan para magkasama-sama. Kailangan kong ipaalam sa lahat. Yuru ay ang perlas ng aming pamilya. Katulad ni Hu Xiaoheng, sa pagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Yuru, ayoko nang maulit pa ito. Mama, mag-alala kayo. Agad akong magpaplano. Rehistro ni Yuru, gagawin ko rin ang pinakamabilis na may padala sa atin. Yuru, anong nangyari sa'yo? Wala naman, Dad. Inay, ito ang mga kakanin na iniwan ni Yuru para sa'yo. Ang sarap nito. Noon, para kay Yuru, hindi ka kumain ng ganitong kasarap na kakanin, di ba? Mama, miss na miss kita. Sana nandito ka. Pero, huwag mag-alala, Yuru. Ngayon, kasama ko ang tatay, lola at mga tiyuhin. Sobrang mabait sila sa akin. Ngunit,
Gusto ng tatay at ng iba pa na si Yuru ay maging anak ng pamilya Ho. Handa si Yuru na maging anak ng pamilya Ho. Pero dahil ikaw ay anak ng pamilya Ho, hindi ka na ba pwedeng gumamit ng apelyido ng mama mo? Mama, miss na miss kita. Yuru. Tatay. Yuru, bakit ka umiiyak? Miss mo ba si mama? Yuru. Yuru, anong kailangan mo? Sabihin kay papa. Siyang bahala sa'yo. Totoo ba? Siyempre. Tatay. Gusto ko pa rin magpasaap ng apelyido kay nanay. Pwede ba? Naman, pwede. Sa totoo lang, tatay. Hindi naman talaga namin plano na palitan mo ang apelyido. Kahit pa dumating si Yuru sa pamilya Ho, nanay pa rin ang anak niya. Salamat, papa. Papa, ang bait-bait mo talaga. Gago ka talaga. Kahit pumunta ka pa sa pamilya Huang, ikaw pa rin ang anak ng nanay. Di ba? Maliban sa'yo, tatay, hindi rin makakalimutan si nanay. Dahil si nanay ay ang taong hindi ko malilimutan sa aking buhay. Sa aking buhay, hindi na ako magmamahal ng iba. At si tatay. Tio. Yuru. Ngayon, pumunta ang tatay sa pabrika ng makina para ayusin ang mga bagay tungkol sa kanyang paglilipat. Maaaring gabi na siya makauwi. Ngayon, Tio, dalhin kita para mag-enjoy, okay ba? Lanan. Okay. Tara. Halika. Magsuot ka. Okay. Tara. Sapat ba ang mga pagkain na ito? Kailangan ba ng pangalawang tiyuhin? Bibili pa ako sa'yo ng iba. Wag na, Tito. Busog na ako. At saka, itong mga merienda, para kay Papa ito. Sobrang naiinggit ako kay Luming. Ang ganda ng anak niya. Bakit hindi ako makapag-anak ng anak na babae? Yurua, itong mga pagkain, naibigay ba kay ikalawang tiyo? Ikalawang tiyo, alam ko na hindi mo gusto ang mga merienda. Kaya, bigyan kita ng isang florera. Sige lang. Paano mo nalaman? Gusto ng tiyuhin. Yung mga florera at garapon. Anong bibilhin mo para sa akin? Tiyuhin, magkano ang florerang ito? Mukhang mayaman ang dalawang tao na ito. Kailangan kong pagkakitaan sila ng malaki. Ito. Kung gusto mo, kunin mo na lang ito sa 10 piso. CJ, binili ko na. Tio, ito ang ibibigay ko sa'yo. Kaya't ako na ang magbabayad. Tio, para sa'yo. Ayos. Ibigay. Ibinigay ni Tio sa'yo. Salamat, Yuru. Umalis na. Itong dalawang hangal. Hindi pa rin makipag-bargain. Sa ganitong mura, hindi naman mahal. Pinayagan pa akong ibenta ng 10 piso. Sobrang kita. Maliit na kasamahan. Ikaw na base, pwede mo ba akong ibenta? Magbibigay ako ng 1,000 yuan. Ano? Ito ay misteryosong kulay na porcelain. Isang bihirang piraso na maganda. At saka, ang ganda ng pagkakaingatan nito. Kung akala mong kulang pa ang 1,000, magdadagdag pa ako ng 500. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung bulaklak na ito ay regalo ng aking pamangkin na babae. Bebenta ba o hindi? Depende sa kanya. Tio, ito ang ibinigay ko sa'yo. O ikaw na ang magpasya. CJ. Ayos lang. Kaya ibebenta ko na sa'yo. Ang perang makukuha ay para kay buwan natin, si Ruru. Bumili pa ng mas masarap. Ginoo, itong bulsa. Akin na. CJ, may isang bangko sa unahan. Pupunta ako sa bangkong iyon para magpadala ng pera sa'yo. CJ, sige na. Paglabas ko,
Nakasalubong ko agad ang ganitong magandang porselana. Wala na akong reklamo kahit mamatay pa ako. Hindi ko inakalang itong sirang botelya ay maibebenta ng 1,500. Nagmamalaki pa ako noon. Akala ko kumita na ako ng 10 piso sa pagbebenta. Naghirapan ako ng matagal. Ako pala ang walang alam. Ay! Ngayon, malinaw na ang pera at kalakal. Kaya alis na ako. CJ! Paalam, lolo. Paalam. Paalam, lolo. Bata. Paalam. Lanan. Talagang kayamanan si Yuru. Bumili lang ng isang bote. At agad na ibenta ng napakaraming pera. Tio. Gusto kong bumalik at hanapin si Papa. Kung hindi, yung pagkain na binili ko para kay Papa ay hindi na sariwa. CJ. Tito. Dadalhin kita para hanapin si Papa. Sige na. Kakaiba. Bakit walang tao dito? Hahanapin ko si tatay. Maghintay ka dito, ha? Sige, ikalawang tiyuhin. Ay naku. Ay naku. Yung si Ho Xiuming na yon ang sakit sa ulo. Hindi ba't nilagyan lang ng kaunting gansui sa pouch? Tungkol ba ito sa pagdadala sa akin? Sa istasyon ng pulis. Hindi ko ito papatawarin. Hanggang hindi ako nagbabayad ng utang na loob. Sumpa ko, hindi ako magiging tao. Ay naku. Ay naku, ang likod ko. Hala, hindi ba ito? Yung masamang tiyuhin. Ay naku, ang binti ko. Ay naku. Ay, ang binti ko. Ay, kagawad na pangalawang direktor. Paano naman po kayo dito? Sa opisina ko po ba kayo? Director Hu. Pupunta ako dito para magbigay ng tulong at solusyon. Alam niyo po ba, may leader na yon. Dumating ako sa pabrika para makipag-usap kay Ho Xiuming. Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin na para sa kanya na ang posisyon ng manager? Hindi pa naihahayag ang posisyon ng manager. Kaya hindi naman sigurado na siya yon. Huwag mo akong kaawaan. Sinasabi mo na, nakilala na ni Direktor ang si Ho Xiuming. At saka, bago siya nag-retire, matapang ang mga nagawa niya sa laban. Hindi para sa kanya ang posisyon ng Direktor. Sino pa kaya ang pwedeng magmana nito? Kung sasabihin ko, may paraan ako para maging pangulo ka ng pabrika. Totoo, nasa kamay ni Ho Xiuming ang isang lihim na plano. Basta't maibigay mo ito sa akin, maaari kitang gawing bago ng pangulo ng pabrika ng makina. Hindi ko kayang gawin ito. Nagnakaw ng mga lihim na dokumento. Hindi ko magawa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinasabi na magnakaw ka ng lihim, kundi para kay Ho Xiuming na mawala ang lihim na plano. Sabi mo, hindi maganda ang pag-iingat ni Ho Xiuming sa mga plano. Ang mga nakatataas ay papayagan pa ba siyang maging punong ito? Basta't nagkamali si Ho Xiuming, ang posisyon ng punong ito ay talagang akin. CJ, pangako ko sa'yo. Pero ako, ibibigay ko sa iyo ang plano. Anong gagawin mo sa planong ito? Kapag lumaki ang issue tungkol sa nawawalang plano, magpapanggap akong nahanap ang plano at ilalabas ang plano. Ganoon, makakakuha rin ako ng promosyon sa ibang pabrika bilang pinuno ng pabrika. Moonru, huwag kang mag-alala. Ang nawala ay mga peking plano lang. Tunay na plano, nasa opisina pa rin natin. Ngunit, sino ba talaga ang nag-utos sa kanya na magnakaw ng plano? Pasensya na, Papa. Narinig ko lang silang nag-uusap. Hindi ko nakita. Ano ang hitsura niya? Magaling na si Yuru. Sa susunod na pagkakataon, Yuru, kapag makasalubong niya ang masasamang tao, kailangan niyang protektahan ang sarili niyang kaligtasan. At agad na, pumunta sa tatay niya. Naintindihan mo, Lanan. Hu Xiuheng. Nangahas na magnakaw ng lihim ng estado.
Sa pagkakataong ito, hindi kita palalampasin. Lola, nandito na kami. Bakit ngayon lang kayo nakabalik? Lola, dinalhan kita ng regalo. Ito ay malutong at masarap na pastry. Sabi ng nagtitinda, walang problema kahit na kumain ang mga matatanda. Ay naku, talaga namang maalalahanin si Yuru. Kahit nag-enjoy sa labas, naaalala pa ang Lola. Lola, naghanda rin ako ng isang regalo para sa'yo. Ito si Yuru namin. Imbitasyon sa aming pagtanggap ng kamag-anak. Maganda ba? Pagtanggap ng kamag-anak. Sa pagtanggap ba ng kamag-anak? Tiya mang ay hu. Tanga mong bata. Sinabi na sa akin ng tatay mo. Tayo ang pamilya ng Ho. Pasensya na sa nanay mo. Kung gusto mo pang panatilihin ang apelyido ni Nanay Nali, susuportahan ka ni Lola. Totoo ba? Ba? Salamat, Lola. Sobrang excited ako sa pagtanggap ng pamilya. Aking munting apo. Pagtanggap ng pamilya. Magandang pagkakataon ito. Narinig ko natagpuan na ng apo ni Ate Ho. Itong pagtanggap ng pamilya ay para sa kanya. Ay, bakit hindi ko siya nakita? Nasaan na ang batang ito? Narito na siya. Lola, mabait na bata. Ito ang pinakamaliit kong apo. Yuru. Itong batang ito, kitang-kita na may swerte. Tingnan mo ang malalaking mata niya. Ang cute-cute niya talaga. Tama. Kung ako ang tatanungin, para siyang isang maliit na diwata. Ang ganda-ganda mo. Iyon ay, sino ang nakakita kay Yuru namin? Lahat nagsasabi na ang cute niya. Saktong-sakto kayo. Nandito na ang mga bisita. Perfect na nga. Ipakilala natin siya. Si Yuru natin. Kumusta ka? Mabuti. Tita. Tita. Nandito ako para batiin ka. Sa wakas, nahanap na namin ang apo na babae. Bakit ka nandito? Ito ang salu-salo ng pamilya Ho para sa pagkilala. Hindi ka welcome dito. Paalisin mo siya. Ay, sandali. Ngayon, ako na ang pangulo ng pabrika ng makina. Nakikita ko kayo ah. Sino ang may lakas na gumalaw sa akin? Nakikita ko kayo ah. Sino ang may lakas na gumalaw sa akin? Ang direktor ng pabrika ng makina ay nakapagdesisyon na. Wala akong narinig na balita ah. Ngunit, kung si Hu Xiaoheng ay magiging direktor ng pabrika ng makina, pagkatapos nito, ay tiyak na unlad na siya. 8. Huwag kang padalos-dalos. Ate at kuya. Hu Xiaoheng, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kaya, hindi ko ba nasabi na, nandito ako, para bumati. Nandito ako ngayon, pero tayo sa pamilya Ho, ang pinakamaasahan, pinakamakapangyarihang tao. Narito ako para dumalo. Sa pagtanggap ng iyong apo, dapat bang magpasalamat? Dapat ay mainit na pagtanggap. Ikaw, ang posisyon ng direktor ay hindi pa naihahayag. Saan mo nakuha ang balitang ito? Ikaw ang direktor. Xiuming. Siyempre, mayroon ako. May mga internal na balita. Sinabi ni Zhou Xiaoting kahapon, nawala na niya si Hu Xiuming tungkol sa nawawalang mga plano. Ipinasa na sa mga leader. Ngayon, hindi lang ipapahayag ng leader na ako ang bagong manager, kundi papayagan din akong harapin si Hu Xiuming. Hu Xiaoheng, hindi ka pa nakaupo sa pwesto, pero ang lakas ng loob mong maging ganito, ang posisyon ng direktor. Kahit umupo ka na, baka, hindi ka pa rin kakayanang manatili. Lene, sa tingin ko may ilan, parang baboy na may sibuyas sa ilong. Nagsusumigaw dito na parang tao. Kayo. Ayos. Ilang pinsan. Ngayon, kahit gaano kayo kamayabang, hintayin nyo ang mga lider na mag-anunsyo.
Noong ako ay nasa pabrika ng makina. Huwag kayong umiyak. Naging direktor ako ng pabrika ng makina. Unang sandali. Kailangan nang tanggalin si Hu Xiuming. Ikaw ay masama. Ikaw ang hindi karapat-dapat na maging tagapangasiwa. Masama ako. Ay, ikaw na maliit na bata. Lene, 4 na. Sinasabi ko, paano mo ito? Naituro sa iyong anak na babae. Ay, wala siyang kahit anong asal. Sa akin, mabuti man o masama. Siya pa rin ay nakatatanda sa kanya. Nakikita ko na sinasabi niya ito. Ay iniisip mong tinanggal ka. Hindi pa sapat, di ba? Si Yuru ay nagsabi lang ng tamang bagay para sa akin. Pero ikaw, bakit ka naman? Nagsimula ng magalit. Hindi ba? Tama si Yu. Nabaliw ako. Ay, bakit ako nabaliw, Hu Xiuming? Ayaw ko nang makipagtalo sa'yo ngayon. Sige, ganyan ka na lang ngayon. Ay. Maghintay ka pa ng ilang minuto. Dumating na ang leader. Darating din ang oras. Papatagilid ko si Hu Xiuming para hindi na siya makabangon. 2 magandang balita ang dumating sa pamilya Hu ngayon. Ay naku, Ginoong Zeng, sa wakas dumating ka na. Ang pamilya Hu ngayon ay may doble ng saya. Hindi lamang nakuha ang apo, ngunit ang posisyon ng manager ng pabrika ay napunta rin sa inyong pamilya. Ang posisyon ng manager ng pabrika. Hindi ba? Hu Xiuheng. Lola, sino itong lolo na ito? Siya ang leader ng pabrika ng makina. Tawagin mo siyang Lolo Zeng. Lolo Zeng, alam ko ito ay utos. Walang gustong sumalungat. Pero sadyang, bakit sa kasal ng apo ko ipinalabas ang balitang ito? Hindi ko ba sinabi kanina? Ngayon, ay isang araw ng doble ang swerte. Dahil narinig ko na, nahanap niyo ang apo, kaya't nagmadali kayong dumating. Binabati ko kayo. Sobrang saya. Nakakainggit. Gino Zeng, kayo ba ito? Na personal na nagdadala ng balita. Pero kami sa pamilya ng Hu, napakalaking dangal namin. Hey, walang anuman. Ako at si Lao Hu, noong mga nakaraang taon, ay may pagkakaibigan na nagtagal. Ang kanyang anak, napakagaling. Kaya't labis akong pinarangalan. Ginoong Zeng, ang tatay ko ay nakasama ninyo sa digmaan. Paano ko malalaman yon? Ikaw ay si Hu Xiuheng ba? Ay. Oh. Ako at ang iyong ama, hindi masyadong magkakilala. Ang aking matandang kasama sa laban, si Lao Hu, si Hu Changing. Sinasabi mo ba ang aking asawa? Tama. Di, yung lugar na ito sa malawak na bahagi, ay ang anak ko. Siyempre. Kung hindi, bakit pa ako pupunta dito? Anong gagawin ko dito? Sulat ng pagtatalaga Nakapirma na. Pabrika ng makina. Bagong tagapangasiwa. Hu Xiuming. Ano? Bagong tagapangasiwa. Hu Xiuming. Ginoong Zeng. Sabi nyo ang bagong direktor ay si Hu Xiuming. Imposible yon, di ba? Hindi siya. Bakit hindi posible? Ang sulat ng pagkatalaga ay ako ang tumingin habang nilagdaan yon. Talaga ba? Mali pa ba ako? Ang ganda. Tatay ang manager ng pabrika. Lei. Kanina may sinabi ba? May internal na impormasyon siya. Sinasabi na sigurong siya ang factory manager na yan. Mukhang hindi rin reliable ang balitang ito. Kaninang-kanina lang. Sino ang nagsabi? Naalisin daw nila ang aming bunso. Saan nang galing ang tiwala niya? Nagpapalakas loob lang. Nagsisinungaling lang siya. Hindi natatakot na masaktan ng dila. Hahaha. Ito. Impossible. Siyang nagbigay ng pangako sa akin. Ang posisyon ng direktor. Ito ay para sa akin. Hindi ba't hindi pa naiparating ang balita tungkol sa nawalang plano? Hindi pa ito umabot sa itaas. Ginoong Zeng, itong sulat ng pagtatalaga, hindi dapat ibigay sa kanya. Wala siyang karapatan na maging punong gawain ito. Si Xiuming na punong gawain ito.
Siya ay sa larangan ng digmaan na nakuha sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa. Ito ay isang desisyon ng nakatataas. Walang sinuman ang naglakas loob na magtanong. Laban. Ginoong Zeng, naiintindihan ko ang lahat ng sinasabi ninyo. Ngunit si Hu Xiuming. Nagkamali si Hu Xiuming ng malaki. Anong pagkakamali ang nagawa ko? Pinsan, nawala niya ito. Ano ang nawala ko? Hindi pwede. Tungkol sa mga lihim na plano ngayon, hindi pa ito lumabas. Kung ituturo ko siya ngayon, yung matandang si Zeng Qinyuan, tiyak na tatanungin ako kung paano ko nalaman. Hindi ba't magkakaroon ako ng hinala na nagnakaw ng mga plano? Xiuming, kakaalis mo lang sa serbisyo. Hindi mo talaga alam kung paano pangangasiwaan ng isang pabrika ng maayos. At saka, ito ay isang lihim na unit ng pabrika ng makina. Dahil si Xiuming ay nagmula sa ibang larangan. Alam niya kung ano ang higit na kailangan sa unahan. Pabrika ng makina. Paano ito mas mahusay na makakapag-produce? Gusto mo talagang saktan ang tatay ko? May isang tao na nagsabi sa'yo na nakawin ang mahalagang plano ng tatay ko para maging manager ka. Tama ba? Ano? Paano mo nalaman? Talaga bang ninakaw mo? Mahalagang dokumento sa pabrika. Wala akong ganun. Si Zeng, itong batang ito, sobrang nakikialam siya. Pinaparatangan niya ako. Lene, huwag kayong maniwala sa kanya. Oh, sino ang nagsabing walang ebidensya? Tingnan natin ang oras. Malapit nang dumating. Ginoo, may nangyaring masama. May balita na. Ang pabrika sa ibang bansa ay nagpadala na sa inyo. Nagawa na ang lihim na plano. Ano? Ginoong Ho, mabilis kang bumalik sa pabrika at tingnan mo. Magulo na sa pabrika. Parang sabaw na. Ay naku. Tingnan mo ang sinasabi ko. Si Ginoong Zeng. Siya ang nag-leak ng mga lihim na dokumento tungkol sa armas. Ito si Hu Xiuming. Hindi na maaaring maging pinuno ng pabrika ng makina. Xiuming, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari dito? Mula nang magbago ang sistema ng pabrika ng makina, sa loob ng pabrika, gumagawa sila ng mga gamit pamilitar. At pati na rin ang mga gamit pangkaliwa. Paano mo nalaman? Sa mga lihim na plano, na ito ay mga baril. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin nito? Pagkatapos magretiro at mag-shift ng trabaho, nakatanggap ako ng utos na magpatulong sa paggawa ng isang batch ng mga bagong baril. Ang antas ng misyon ay selyo ng lihim. Paano mo nalaman? Ito. Siya yon. Siya nga. Kakatapos ko lang marinig ang sinabi niya. Mula simula hanggang wakas. Hindi ko rin sinabi na ang mga plano ay tungkol sa mga baril. Inutusan ako ni Ginoong Ho na magpanggap para hanapin ang traidor sa pabrika. Nadaya ka. Ikaw ang taksil na nagnakaw ng mga guhit. Ikaw ang taksil na nagnakaw ng mga guhit. Ako. Wala akong ginawa. Xiuming. Nandyan pa ba ang mga guhit? Huwag mag-alala, Zinglao. Nasa kamay ko pa ang mga guhit. Ang mga plano na inilagay ko sa opisina. Kahit na ito ay peke. Ngunit tanging ang taong nagnakaw ng mga plano ang nakakaalam kung ano ang laman nito na may kaugnayan sa mga armas. Ikaw, ano ang balak mong sabihin? Sobrang kalokohan mo. Hindi na ako makakasama sa inyo dito. Huwag na kayong magpakabobo sa akin. Agad niyong hulihin ang masamang tao. Ay, maliit. Hu Xiuheng, talagang bobo ka. Ang tagal na nito. Nasa'yo. Nasa akin pa. Ang spare key ng opisina. Lene, buwisit. Sinasabi mo pa na hindi mo ninakaw ang mga plano. Paano mo nagkaroon ng susi ng opisina ni Xiuming? Hu Xiuheng, nag-leak ka ng mga lihim ng estado. Nagawa mo ang pagtataksil sa bayan. May sapat na ebidensya. Maghanda ka ng harapin ang firing squad. Wala akong ginawa. Zeng Lao, lahat ito niyon Deputy Director. Zhao Xiaoting, pinapagawa niya sa akin na magnakaw. Zhao Xiaoting. Sabihin mo ng totoo. Anong sinabi niya sa'yo? Sinabihan niya ako na magnakaw ng plano na yon. At makakapagsinungaling siya sa'yo na nawala ang mga lihim na dokumento. At saka siya ay mag-uulat. At makakakuha ako ng pagkakataon na maging pinuno ng pabrika ng makina. At makakakuha ako ng pagkakataon na maging pinuno ng pabrika ng makina.
Lene, makinig kayong lahat. Talagang isang hangal. Siya ay isang deputy factory manager. Bakit siya ang magdedesisyon tungkol sa posisyon ng factory manager? At saka, bakit siya, na walang dahilan ay tutulong sa'yo? Hindi mo rin gustong isipin. Gino Zeng, sabi niya na nawala ang plano. Sa oras na yon ang pabrika ng makina. Siguradong mag-aasikaso ng tao para hanapin ito. Sa oras na yon sasabihin niya, nahanap niya ang plano. Sa ganitong paraan, maaari tayong magkapagtagumpay ng sabay. Makinig kayo. Makinig. Ang ganitong pangit na kasinungalingan. Naniniwala ka pa dito. Ginoong Zeng, ngayon ang pinakamahalaga ay agad na mahuli si Zhou Xiaoting. Malaki ang posibilidad na siya ay espiya mula sa kaaway. Siya ay espiya. Sa pagkakataong ito, salamat sa'yo. Kung hindi, hindi talaga namin alam ang tungkol sa espiya na ito. Gaano katagal bago natin ito madiskubre? Hindi ko talaga ito nadiskubre. Ang tagumpay na ito ay dahil sa aking anak na babae. Oh, CJ, halika, halika. Matagal na nilang naririnig na sa pagkakataong ito, nakuha uli ng pamilya Hu ang kanilang apo. Tunay ngang karapat-dapat ang pangalan niya. Yu, sa pagkakataong ito, malaki ang nagawa mo ha. Anong regalo ang gusto mo? Sabihin mo kay Lolo. Lolo, para sa'yo lahat. Lolo, ayoko ng gantimpala. Ang gusto ko lang ay mahuli ang masasamang tao. Huwag silang pahintulutang saktan si Papa. Maging banta sa bansa. Xiuming nakapagpalaki ka ng magandang anak na babae. Tawagin ang tao. Dalhin ang tanga na ito sa istasyon ng pulis. Ginoong Zeng, alam ko na ang aking pagkakamali. Patawarin mo ako. Ginoong Zeng, alam ko na nagkamali ako. Lolo Zeng, hindi ba't sinabi niya kanina na may isa pang masamang tao? Magsimula na tayong hulihin ang masamang tao na yon. Agad-agad. Magsimula na tayong hulihin ang masamang tao na yon. Sige, hulihin na rin siya. Lanan. Tama. Huwag kang mag-alala, Yuyu. May inatasan na si Lolo para hulihin siya. Ang galing ni Lolo Zeng. Ay naku. Tawagin mo akong Lolo. Kaya ako'y matanda na. Hindi dapat maging kuripot. Tama ba? Halika. Ito. Ibigay mo kay maliit na Yuyu. Ay naku. Ginoong Zeng. Napakamahalaga nito. Sinabi kong para sa bata ito. Yuyu ako at ang iyong lolo ay mga matagal nang magkaibigan sa digmaan. Ngunit sayang. Umalis siya ng maaga. Pagkatapos nito, ako na ang iyong lolo. Gagawin mo akong apo. Ayos ba? Salamat, Lolo. Ang bait mo talaga. Ayos. Kukunin ko na si Yuyu para kumain ng kanyang salu-salo sa pagkilala. Tara na. Yuyu, anak. Simula ngayon, may isa na namang tao na makikipag-agawan kay Yuru. Hindi mo man lang naiisip. Ito ay may dagdag na pangangalaga na nagmamalasakit sa atin, Yuru. Ikaw nga, talagang maliit ang isip mo. Nanay, hindi ko yon ibig sabihin. Kumain ka na agad. Kumain na, kumain na. Halika. Tara na, tara na. Ano ang sitwasyon? Nahuli na si Zhou Xiaoting kagabi at dinala na siya. Pinahintulutan ni Zeng na, ikaw ang personal na mag-imbestiga. Naiintindihan ko na. Bantayan ang pintuan. Huwag papasukin ang sinuman. Hu Xiuming. Mali. Narinig ko, nakatakda na ang pagtatalaga. Ngayon, dapat kitang tawaging Direktor Huang. Tama ba? Yung titulong direktor. Hindi ko kailanman inalintana. Pero ikaw, Zhou Xiaoting, alam mo ba? Ano ang magiging kahihinatnan ng pagiging isang espiya? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kailangan ko bang sabihin ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Galing sa silangan. Pinuno, Bo, Zen. Hu Xiuming. Talaga matalino ka. Nasa pabrika ako ng makina. Nang halos 10 taon. Nakarating na ako sa
Posisyon ng bisi pabrika. Kakaalis mo lang sa serbisyo. At natagpuan mo ako. Sisisihin si Hu Xiaoheng na tanga. Dahil sa kanyang kapabayaan. Kung hindi, hindi sana. Ako nagpakita ng ganito kabilis. Sabihin mo na. Sino ang iyong superior? Kayo. Paano ninyo na ipadala ang impormasyon? Pabalik sa silangan. Sabihin mo. Sino ang iyong kontak? Paano ninyo na ipadala ang impormasyon? Pabalik sa silangan. Pinapayuhan kita. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Hindi ako magtataksil sa imperyo. Huwag mong asahan na. Makukuha mo ang anumang impormasyon mula sa akin. Sa huli para ito sa ikabubuti mo. Sabihin mo na agad. Si Hao Xiaoheng ang nanghuthot. Ang pagbagsak ng plano. Kung hindi. Alam ko. Nasabik kang. Maibalik ang planong iyon. Sasabihin ko sa'yo. Huwag nang mangarap pa. Ng planong iyon. Matagal na akong nagpadala pabalik sa aking bayan. Kayo sa dakilang siya. Palaging magiging talunan ako mula sa silangang dahon. Mga talunan. Sana ang iyong superior ay magiging kasing saya mo ngayon. Pag nakuha niya ang mga guhit na yon. Anong ibig mong sabihin? Ninakaw ni Hu Xiaoheng. Yung plano ay peke. Napakahalagang dokumento. Paano ko naman? May iwan ito sa opisina. Impossible. Nakita ko na yung plano. Lahat ng datos. Walang anumang problema. Sa unang tingin. Talagang. Sayang. Ito ay magulo sa loob. Basta't nagawa na. Isa-isa na lang. Bomba na hindi tiyak kailan pwedeng sumabog. Ikaw. Walang hiya ka. Akala mo panalo ka na. Ang planong ito. Sa huli makukuha ko rin. Mukhang. Sa loob ng pabrika. At may mga kasabwat ka pa. Tinatanggap mo na ito. Kayo sa silangang dako. Magpakailanman. Laging talunan ng dakilang siya. Tungkol sa iyo. Sa buhay mong ito. Hindi ka na makakabalik sa iyong lupain. Kakausapin mo lang ako tungkol sa mga yon. Sinasadya mong subukin ako. Bastos. Bumalik ka rito. Hindi ko akalain na ang pabrika ng makina ay may higit sa isang espiya. Kailangang mahuli ang grupong ito ng mga insekto agad. Yuru, kakatapos lang lutuin ang lugaw na may itlog na itim at karne ng baboy. Halika, tikman mo. Lola Zhang, sarap na sarap ako sa lugaw na ito. Ang galing mo. Sobrang masarap. Kumain ka pa ng marami. Ikaw at Sixyuming tunay na mag-ama talaga sila. Sobrang hilig niya kumain. Yung lugaw ko na may itlog na maalat at baboy. Kamakailan, sobrang abala ni Papa. Matagal na akong hindi nakakakita sa kanya. Yung pabrika ng makina. May mga dayuhang nagpapadala ng masasamang tao. Hintayin lang ni Papa na mapalaya siya. Nahuli mo na. Kaya mo nang gawin ng maayos. Kasama si Yun na parang laro. Pero, ang sobrang sarap na lugaw na ito, hindi pa rin makain ng tatay. Sayang talaga. Walang problema. Hintayin natin si Papa na bumalik. Si Zhang ay gagawa ulit para sa kanya. Ay naku, itong century egg na ito, ay talagang gusto lang natin. Noong nakaraang beses may isang dayuhan, na bumisita sa bahay. Hindi niya talaga nakayanan. Lasa ng itlog na itim. Alam ko kung paano matulungan si Papa. Nahuli na ang masamang tao. Sa mga narito, kayo ang mga pangunahing tauhan ng pabrika. Ngayon, nais kong ipatawag kayong lahat. Ang pangunahing layunin ay, naiintindihan ang sitwasyon ng bawat isa. Masyado kayong magalang, ginoong tagapangasiwa. Kung may nais kayong malaman, huwag mag-atubiling magtanong. Itong mga tao, ay may pinakamalaking pagkakataon na makakuha ng akses sa mga plano. Kanilang impormasyon ay walang problema. Lahat sila ay mga lokal na tao mula sa kabisera. Matagal nang nagtatrabaho. Sino nga ba ang tunay na Zhou Xiaoting
na nakatago sa pabrika ng makina. Ginoong Ho, dumating na ang anak na babae nyo. Naghihintay siya sa labas para makita kayo. Yuru. Itigil ang pulong. Mga kaibigan, kumain muna tayo. Tara. Tatay. Yuru. Tatay. Ito ang lugaw na niluto ni Lola Zhang. Sadyang dinala ko ito para sayo. Salamat, Yuru. Muli na namang nagdala si Yuru ng pagkain para kay tatay. Napakabait ni Yuru. Ngunit, may mga bagay pa si Papa ngayong hapon. Wala siyang oras na makasama si Yuru maglaro. May tao si Papa na tatawagan. Ipapadala ka na lang pauwi, okay? Alam ko na busy si Papa sa trabaho. Huwag mo na akong samahan. Pero, hindi lang ako dito para magdadala ng pagkain kay Papa. Ngayon ay tutulungan ko si Papa para hulihin ang masasamang tao. Muling tutulungan ko si Papa para hulihin ang masasamang tao. Ganun ba? Yuru, paano ka magpaplano na tumulong? Papa, hinuhuli ang spiya. Papa, halika dito. Sinasabi ko sa iyo ng tahimik. CJ. Papa, ito si Lola Zhang. Lutuan niya ng espesyal na lugaw na may itim na itlog at baboy. Sabi ni Lola Zhang, hindi sanay ang mga banyaga sa lasa ng itlog na itim. Ihati mo ang lugaw na ito sa lahat. Yung mga ayaw kumain ng lugaw na ito ay mga nakatago, mga masamang banyaga. Kahit na hindi lahat ng banyaga, hindi niya makasanayan ang itim na itlog. Pero talagang, hindi ito masama bilang isang magandang paraan. Subukan mo lang. Mas maganda pa rin kaysa walang pagbabago. Ang galing talaga ni Wetru. Huwag kang mag-alala, Dad. Lugaw na may itim na itlog at baboy. Siguradong matutulungan kita na mahuli ang mga masasamang tao. CJ, babae, pupunta na si Papa para hulihin ang masasamang tao. Pero, ang pabrika ng makina ngayon ay hindi masyadong ligtas. Bumalik ka na sa bahay, Yuru. Okay ba? Papas, mamaya. Babalik ako sa bahay para samahan ka. Naintindihan ko, Papa. Nandito lang si Lola Zhang sa labas. Naghihintay sa akin. Kaya, Papa, laban lang. Naghihintay ako sa bahay ng magandang balita mula sa'yo. Salamat, Yuru. Tara na. Tara na. Walang dapat ikabahala ang lahat. Umupo na kayo. Nagpadala sa akin ng lugaw ang anak kong babae mula sa bahay. Ngunit sobrang dami ng lugaw. Hindi ko kayang ubusin. Hindi ko kayang ubusin. Gusto ko lang ipabahagi sa lahat para matikman nila. Halika na. Zhang Wen. Magbibigay ng lugaw sa lahat. Lugaw na may itlog na pugo at karne. Ito ang paborito ko. Ayos lang kung gusto mo. Subukan mo na. CJ. Salamat, Ginoong tagapangasiwa. Hindi na ako mag-alinlangan. Walang anuman. Kayong dalawa. Bakit hindi kayo umiinom? Kayo dalawa. Bakit hindi pa kumakain? Ang bango ng lugaw na ito. Ito. Dahil sa amoy nito, naliwanagan ako sa bango. Nga. Masarap. Bango. Uminom ka na. Kakain tayo mamaya. Kailangan pa nating magpulong. CJ. Nahuli na ang leader ng grupo. Si Ho Xiuming kamakailan. Ay abala. Malinaw na siya. Ay nag-imbestiga sa ating mga galaw. Mukhang ang lugaw na ito ay ginagamit upang subukin tayo. Kailangan kong magmukhang walang pakialam habang iniinom ang lugaw. Huwag siyang pahintulutang makita ang problema. Hindi ko kayang tiisin ang lasa ng itlog na itim. Ginoong Direktor, dito sa amin, mula pagkabata, hindi kami sanay sa bagay na ito. Napakalaki ng bansa ng Xia. At napaka-diverse ng kultura sa pagkain. Ginoong Direktor,
Ayaw namin ng itlog na itim. Wala namang masama dito. Talagang normal lang ito. Pero, bakit kayo? Hindi sinabi mula sa simula. Hindi kami natatakot. Nawala ba ang iyong mukha, Direktor? Sayang talaga. Ang lugaw na ito ay talagang magandang bagay. Hindi kayo umiinom. Ibigay mo sa akin. CJ. Pasensya na. Tutulungan kita na punasan. Walang anuman. Walang anuman, walang anuman. Walang anuman. Ginoong Direktor. Mayroon siyang tatak ng espiya mula sa silangang dako. Ano pa ang dapat ipagtanggol? Kagawaran ng seguridad. Ginoong Ho, nalaman na ang pagkakakilanlan ng dalawang tao ay naimbestigahan na ng maayos. Talagang mga kasabwat sila ni Zhou Xiaoting. Sa kanilang bahay ay natagpuan din ang maraming kumpidensyal na impormasyon. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, malaking gulo na sana. Ito ang dapat kong gawin. Yung grupo ng mga espiya na ito, sobrang tago. Pasensya na po. Paano niyo po nalaman? Ang aming direktor gumamit ng isang mangkok ng congee na may itlog na itim at lean meat para subukan ito. Congee na may itlog na itim at lean meat. Congee na may itlog na itim at lean meat 130053. Congee na may itlog na itim at lean meat, Chinese Security 000053. Magandang ideya ito. Nais ng anak kong babae na mangyari ito. Tatay, bakit ka natutulog dito? Si Yuming, nandito ka na. Si Yuru, itong batang ito. Talagang naghintay na makauwi ka. Ano man ang sabihin, ayaw niyang bumalik sa kwarto. Walang anuman. Kinuha ko siya at dinala sa kwarto para matulog. Tita Zhang, magpahinga ka na muna. CJ. Tatay, nabigla ba kita? Wala. Gusto ko lang sanang makita ka. Tatay, nahuli na ba yung masamang tao? Tatay, nahuli na ba yung masamang tao? Nahuli na. Tatay, nakikinig ako sa'yo. Lugaw na may itlog at baboy. Ibinigay niya sa mga tao sa pabrika. Tama nga. Dalawa agad ang nagsuka. Hinabol ni Papa ang mga palatandaan. Patuloy na nagsiyasat. Sa huli, natuklasan nila. Sila dalawa. Yung masama. Ang galing. Sa wakas nahuli na ang malaking masama. Tatay, tama ba? Salamat kay Yuru. Yuru, talagang swerte si tatay dahil sa kanya. Nahuli na ng tatay ang masamang tao. Maaari na bang makasama si Yuru? Matagal nang hindi. Naglalaro si Yuru kasama ang tatay. Ikaw, gusto mo lang sabihin ito sa akin. Kaya, hindi ka pa natutulog kahit ganito nakatagal. Pasensya na, tatay. Hindi ko sinasadya na hindi matulog ng ganitong oras. Gusto ko lang kasi ikaw. Tatay. Walang galit si tatay kay Yuru. Si tatay ay nakaramdam lang ng pagkasala. Sabi ni tatay na alagaan si Yuru. Pero hindi kailanman nagkaroon ng oras si Papa para kay Yuru. Ngunit si Yuru ay patuloy na tumutulong kay Papa at nag-aalaga pa kay Papa. Yuru, pasensya na, anak. Si Papa ang may kasalanan sa'yo. Ngunit hindi rin nagagalit si Yuru kay Papa. Tatay, lahat ito para mahuli ang masasama. Si Yuru ang pangunahing bayani sa puso ko. Kaya, tatay, bukas. Pwedeng samahan si Yuru bukas. CJ, tatay, bukas. Naglaro si Yuru kasama. Ayos lang ba? Ang galing. Ang bait-bait mo talaga. Ngayon, si Yuru ba ay mabait sa bahay? Nakikinig ba siya sa lola niya? Nakinig siya. Ang negosyo ni Laosi ay umuunlad ng mabilis. At may kasamang anak na babae sa buhay. Kahit na kapatid. Ngunit sa kabuuan, ang buhay ay masasabi ng makulay. At ako. Asawa. Alam mo ba yung tungkol sa akin?
Kasama kong si Zhang Li. Umalis siya noong nakaraang taon mula sa pabrika ng tela. Nagtrabaho bilang isang negosyante. Kumikita siya ng napakaraming pera. Ngayon ay milyonaryo na siya. Alam mo ba, matagal ko nang gustong gawin yon. Hu Qingzhan. Maghiwalay na tayo. Bakit? Alam mo, yung mahal ko, hindi kailanman ikaw. Kung hindi dahil sa pressure ng pamilya. Dapat ay naghintay ako kay Zaije. Pakakasalan mo ako. Ngayon, bumalik na si Zaije. Gusto kong makasama siya. Lin Xiaoting. Ikaw ang nagsabi noon na magpapakasal kayo. Ngayon, ikaw rin ang nagsabi na maghihiwalay kayo. Ikaw rin. Anong tingin mo sa akin? Ikaw ay isang kapalit lamang. Nakuha mo ang aking katawan. Ngunit hindi mo nakuha ang aking puso. At paano naman ang anak? CJ, kung gusto mong makipagdiborsyo, ayos lang. Ngunit huwag mong akalain. Mawawala ang anak sa akin. CJ. Nawalan na ng asawa. Walang gana sa trabaho. Itong araw, talagang walang kwenta. Tito, nakabalik na kami ni Papa mula sa shopping. Tingnan mo, ano ang dinala ko sa'yo? Bumalik na si Yuru. Ano ang dinala mo para kay San Bobo? Ito ang paborito mo. Green bean cake. Wow. Salamat, Yuru. San Bobo. Hindi ka ba masaya? Tatay San, hindi ka ba masaya? Bakit ganyan ang tanong ni Yuru? Masaya si Tatay San. Nagsisinungaling sa bata. Kitang-kita sa mukha mo na hindi ka masaya. Tatay San, kapag hindi masaya, huwag kang magpanggap na masaya. Hu Qingzhan, talagang wala kang silbi. Nahuli ka ng bata. Tatay San, anong ikinababahala mo? Maaari mo akong sabihin, ha? Dati, sinabi ng nanay ko, kapag hindi masaya, sabihin mo lang. Yurua, walang masama si San Bobo. Maging mag-isa ka lang sandali. Sige na. Kaya Yuru, hindi na kita istorbohin kay San Bobo. Nga, Tio San. Sabi nga ng nanay ko dati, isang iba pang paraan para mawala ang kalungkutan. Kumain ng mga gusto mong kainin. Gawin ang mga gusto mong gawin. Noon, kapag hindi masaya si Yuru, basta makipaglaro sa maliit na asong bahay sa nayon. Sandali lang. Ayos na yon. Maliit ang tao pero malaki ang espiritu. Ngunit, pumunta sa pagkain ng mga bagay na gusto mong kainin. Gawin ang mga bagay na gusto mong gawin. Mahal, alam mo yung katrabaho ko, si Zhang Li. Umalis siya sa pabrika ng tela noong nakaraang taon at naging negosyante. Kumita siya ng napakaraming pera. Ngayon, mayaman na siya. Alam mo, matagal ko nang gustong. Wala na akong pag-ibig. Maaari kong pagtuunan ng pansin ang karera. Susunod, maaari ko nang gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Anong sinabi mo? Kailangan mong magbitiw. Maging negosyante. Kailangan mong magbitiw. Maging negosyante. Kapatid, bakit bigla kang nagkaroon ng ganitong ideya? Ikaw ba ay, dahil sa paghihiwalay, nadismaya ako? Kuya, pangalawang kuya, hindi ako nadismaya. Seryoso ako. Hindi ko talaga gusto ang trabaho sa pabrika ng tela. Ngayon ang bansa ay nagbago at nagbukas na. Sumusuporta sa mga individual na negosyo. Interesado rin ako sa negosyo. Gusto kong subukan. Panganay, kailangan mong pag-isipan ito. Ang pabrika ng tela ay isang siguradong trabaho. Nang magtapos ka, na italaga ka na roon. Ngayon isa ka ng mid-level na leader. Kung talagang pipiliin mong magbitiw. Sa susunod, ito. Alam ko na maganda ang benepisyo sa pabrika ng tela. Napakabuti. Pero ito hindi ang buhay na gusto ko. Kuya San, dahil nagdesisyon ka na, naniniwala ako sa'yo. Kuya Si. Hindi na bata si Kuya San. Naniniwala ako
Ito ay resulta ng kanyang masusing pag-isip na ginawa niya. Susuportahan mo siya. Di ba? Nasabi mo na ang lahat. Ano pa ang masasabi ko? Lumaki ka na rin. May sarili akong mga iniisip. Hindi ka pinipigilan ng nanay. Pero kailangan mong mag-isip ng mabuti. Huwag kang magsisisi. Alam ko. Nanay, hindi ako nagsisisi. Naisip ko na ng mabuti. Sige, tayo na. Sinuportahan ko rin si Tito San. Salamat, kuya. 8. Salamat din, Yuru. Kapag kumita na si Tito San ng malaking pera, bibili kita ng napakarami. Masasarap na pagkain. Okay ba? Balik tayo sa usapan. Maaari kong isipin ng mabuti. Salamat kay Yuru sa kanyang paghimo. Ay, Kuya San, kaya, napag-isipan mo na, pagkatapos mag-resign, anong balak mong gawin? Pero, Kuya, nakapag-isip ka na ba? Pagkatapos mag-resign, anong balak mong gawin? Matagal ko nang naisip ito ng malinaw. Nagbebenta ng kulay na telebisyon. Kulay na telebisyon? Ay, panganay, itong kulay na telebisyon ay isang luho na kagamitan, di ba? Mabenta ba ito? Itong kulay na telebisyon, bagaman ito'y mahal. Ngunit ngayon, ang buhay ng bawat pamilya ay unti-unting bumubuti. Lahat ay mas nagnanais ng mas masaganang buhay. Ang pagbili ng kulay na telebisyon ay tamang-tama para dito. Yung pangarap nyo, naniniwala ako na magiging maganda ang negosyo ko. Sigurado ako dyan. Tatay, yung may iba, yung pwedeng mapanood yung box na pang Journey to the West. Yuru, gusto mo ba, Yuru? Kung gusto mo, hintayin mong magbukas ang tindahan ni Uncle San. Bibili ako para sa atin. Salamat, Papa. Kapatid, tingnan mo nga, ano ng balita? Sabihin mo na lang kung maganda ang pagpili ko. Maganda ba ang pagpili ko? Hindi pa dumating ang mga produkto ko. May isa na akong naibenta. Ikaw? Ayos lang. Dahil dito, may ideya ka na. Sige, kuya. Hindi na ako mag-aalala sa'yo. Kuya, naway kumita ka ng malaki. Salamat, kuya. Kapag kumita na ako ng malaki, gagawin natin sa pamilya ng Hugh. Taas ng isang palapag. Yay! Binabati ka rin, San Bobo. Sana'y kumita ka ng malaki. Ayos. Ayos. Salamat, Yuru. At salamat din sa'yo, Yuru. Ang paghikayat ni San Bobo. Boss, gusto ko rin. Ako ang nauna. Boss, gusto ko ng isa. Bigyan mo ako ng isa. Boss, bigyan mo ako ng isa. Ako ang nauna. Gusto ko ng dalawa. CJ, huwag kayong magmadali. Isa-isa lang tayo. Marami kaming stock. Siguradong makakabili kayong lahat ngayon. CJ, magtatanong lang ako, anong oras kayo nagsasara? Gusto ko pang magdala ng isang. Pumunta ang nakatatanda para bumili. Nakatatanda. Ay, may konti pang oras. Walang problema. Sige, dalhin mo na ang tao. Hintayin ko kayo. CJ, salamat po, boss. Ay, ingat sa pag-alis. Ay naku, medyo mabigat. Pangatlo. Kapatid na lalaki, kuya, pangalawa, pang-apat. Pangatlong kapatid. Buwan Ru, bakit kayo nandito? Tatay San, nandito kami para sumuporta sa'yo. Salamat, Buwan Ru. Napakabait ni Buwan Ru. Kapatid San, ang tindahan mo. Magandang negosyo yan. Higit pa sa maganda. Lahat ay nagbebenta ng sobra-sobra. Sa isang araw lang ngayon. Hula mo, magkano ang kinita mo? Gaano kalaki? 500. Sabay-sabay na ako. 3 buwan na sahod na ito. Ang galing ni San Bobo. Dumating kayo sa tamang oras. Sandali lang. Natapos na ang huling grupo ng mga bisita. Ako ang taya. Sama-sama tayong pumunta sa pambansang hotel para kumain. Zaije, talaga bang bibili ka sa akin ng Naisi? Napakabait mo sa akin. Noon, wala akong pera para pakasalan ka. Ngayon na may pera na tayo. Siyempre, kailangan nating ayusin ng maayos. Anong gusto mong bilhin? Sabihin mo lang sa akin.
Bibilhin ko lahat para sa'yo. Hu Qingzhan. Hu Qingzhan. Ikaw, kilala niyo ba siya? Zai Jie. Siya ang ex-husband ko. Oh, kaya pala siya yon. Noong panahon na yon, pinagsamantalahan ka niya. Iwasan mong magsalita ng ganyan. Ano ang ibig sabihin ng panghihimasok sa oras ng kagipitan para magpakasal? Noong panahong iyon, si Lin Xiaoting ang nagsumite ng aplikasyon para magpakasal. Sa ikatlong anak ko, walang sinuman ang pumilit sa kanya. Bukod dito, kahit na gusto niyang magdiborsyo, kami sa pamilyang Ho, hindi kailanman pinahirapan siya ng sinuman. Hu Qingzhan, matagal na tayong hiwalay. Bakit ka pa nandito sa harap ko? Anong gusto mong gawin? Lin Xiaoting, ito ang aking tindahan. Kayo ang dalawa na nandito. Sa harap ko. Alamin mo ang sitwasyon. Ito ang tindahan mo. Hindi ka ba nahihiya na maging negosyante? Wala bang kahihiyan dito? Anong kahihiyan dito? Ang negosyante ay nag-isip ng paraan. Hindi pa rin matatag. Nakakain ng isang beses, wala nang kasunod. Paano ka hindi mapapahiya? Hu Qingzhan, ilang panahon na tayong hiwalay. Paano ka naging ganito? Alam mo naman, hiwalay na tayo. Kumusta naman ang buhay ko? Nakakahiya ba? Anong pakialam mo? Sige na. Yung li ko, hindi ko naman balak ibenta sa'yo. Dalhin mo na lang ang ulo mo. Umalis ka na. Ikaw. Bitbit ang ulo mo. Umalis ka na. Ikaw. Hu Qingzhan. Bilang mag-asawa, paumanhin ka na. Anong klaseng attitude yan? Ay nako. Huwag mong gawin yan. Hindi ako karapat-dapat. Natatakot akong magkamali ang isip mo. Tungkol sa atin, mayroon pang konting ugnayan. Kapatid, dapat malawak ang isip ng isang tunay na lalaki. Hindi ako magpapadala dahil binanggit ni Xiaoting ang tungkol sa'yo. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero tama si Xiaoting. Magbukas ka ng sariling negosyo. Napakahumili para sa'yo. Anong lalaki ang ganito? Wala pang trabaho ngayon. Yung tindahan mo, magkano ang kinikita sa isang buwan? Sapat ba ito para sa pamilya? Tama si Zaij. Hu Qingzhan, ikaw noon, nagtatrabaho sa pabrika ng tela. Ayos lang, may matibay na trabaho ka. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Sa mga taong ito, hindi pa rin ako na in love. Kay Hu Qingzhan, kung may kaunti ka pang dignidad, huwag mo nang gawin ang ganitong kahiyahiyang trabaho. Kapatid, alam mo rin, noon, nagtrabaho ako sa ibang lugar. Kakatapos lang bumalik sa Beijing. Malapit na. Papunta na ako sa pabrika ng makina. Para maging pinuno ng produksyon. Pabrika ng makina. Kung magmamakaawa ka, maaari kitang ayusin na makapasok sa pabrika ng makina. Tatay, ikaw ba hindi ang manager ng pabrika ng makina? Ano? Ang tatay mo ay manager ng pabrika ng makina. Tatay, hindi ka ba ang punong guro sa pabrika ng makina? Ano? Ang tatay mo ay punong guro ng pabrika ng makina. Bakit? Ikaw na rin ang papunta. Maging direktor sa pabrika ng makina. Hindi ko alam. Sino ba ang direktor ng pabrika ng makina? Totoo ba to? Dapat siya ang pang-apat na anak ni Ho. Noong mga nakaraang taon, palagi siyang naglilingkod sa militar. Pero, bago siya umuwi, nakalaya na ako kay Hu Qingzhan. Hindi rin ako sigurado. Pang-apat. Siya talaga ang bagong production director ng inyong pabrika. Siguro nga. Pero alam nyo rin, nakamakailan. Sinuri ng pabrika ang isang batch. Ilang mga tagapangasiwa ng produksyon. Ngunit sa ngayon, hindi pa ito sakop ng aking responsibilidad. Pero ikaw, kahit na ikaw ay tagapangasiwa ng produksyon sa pabrika ng makina, anong karapatan mo na basta-basta mag-ayos ng ibang tao para magtrabaho? Tingnan mo ito. Hindi ito pagkakaintindihan. Director, hindi kita nakilala kanina. Wala akong ginawa na basta-basta mag-ayos ng tao na pumasok sa pabrika ng makina. Sinasabi ko lang naman, dahil hindi mo naman maayos ang tao na pumasok sa pabrika. Bakit ka nagkunwari kanina? Kahit na si Hu Jielausi ay ang direktor ng pabrika, ano ngayon? Kakayahan pa rin iyon ng kapatid mo. Hindi iyon sa'yo. Hu Qingzhan, hindi ka pa rin makakatapat kay Zai Jie.
Nasaan si Zaije? Bilang tagapangasiwa sa pabrika ng makina. Bawat buwan, mayroong 200 piso. Bawat buwan, mayroong 200 piso. Tingnan mo ang sarili mo. Simula nang pumasok ako sa tindahan, wala ni isang customer. Bakit ang dami mong niye dito? Hukinzan, hindi ka lang hindi kumikita, kundi nalulugi ka pa ng todo. Talagang nakakahiya. Sino ang nagsabing hindi mabebenta? Ang mga niye ng tiyuhin ko. Maganda ang negosyo ng tiyuhin ko. Walang modo talaga ng batang ito. Nagsasalita ang mga matatanda. Anong karapatan mong makialam? Akala mo kung sino ka, matanda ka na. Tama ang sinasabi ni Yuru. Maganda ba ang negosyo ko? Anong pakialam mo dyan? Kung maganda ang negosyo mo, bakit walang bumibili? Hukinzan, huwag ka nang magpanggap. Kung hihingi ka sa akin, baka naman, mapapayag ko si Zaije na bumili ng isa. Sabi na ng bunso kong kapatid na hindi mo na kailangan makialam. Saka naman, kumusta ang negosyo niya? May kinalaman ba ito sa'yo? Bakit wala? Maaari kong isaalang-alang ang mukha ni Ginoong Ho na bumili ng isa para makapagsimula ka. Bibili ka ba? Ay, hindi kita ibebenta. Negosyo niyong dalawa. Hindi ako makikilahok. Pangit ang magpanggap. Walang kita pero nagmamagaling. Boss, may dala akong tao para alagaan ang negosyo mo. Halika, halika. Pumasok na kayo. Boss, yung mga colored niye dito, talaga namang 30 yuan bawat isa. Ay, gawin mo ako ng 20 piraso. Ginoo, hindi ka nagkakamali, di ba? Gusto mo ng 20 piraso. Baliw, sa edad kong ito, saan ka makakahanap ng libreng oras? Nagtatawa lang ako sa inyo. Pero ako, Ginoo, bakit kailangan mo ng 20 iye? Hindi naman siguro may nagbayad para pasukin ka sa isang palabas. Bilang isang tauhan, di ba? Kapag si Tuo naglalaro. Ikaw, batang babae, huwag kang magbiro. Gusto kong bumili ng maraming unit. Bibili ako ng maraming unit. Wala kang pakialam dyan. Ikaw pala, Lolo. Binili mo yung vase ko noong nakaraan. Ay naku, ikaw na batang babae. Diyos ko, yung vase noong nakaraan, malaking tulong talaga sa akin. Ito, tindahan ng telebisyon. Sa inyo pa rin. Lanan, Lolo, bibili ka ng ganitong karaming dice. Para saan ba? Ang anak ko ay nagbukas ng isang trading company na nakatuon sa mga banyaga sa negosyo. Ngayon taon, kumpanya ng kalakalan sa ibang bansa. Sabi nila, para sa bawat empleyado, malaking kliyente, malaking pabrika nagbibigay ng benepisyo. Bawat isa, magpadala ng isang kulay na telebisyon. Pero nang pumunta kami sa labas, sa department store, hindi talaga ganoon karami. Buti na lang itong kaibigan ko, na nagsabi, noong mga nakaraang araw, na nakita kayo rito, nagsimula sila ng bagong tindahan, na nagbebenta ng mga colored niye, kaya bumili siya ng isa. Para subukan niya, hindi lang maganda ang kalidad, mas mura pa nga. Nang marinig ko yon, agad akong pumunta rito. Lolo na, bibili ka ng 20 iye. Totoo ba? Hindi na ba kita pwedeng lokohin? Tingnan mo, ito ay, sa anak ko, address ng kumpanya. Binata, hindi ko alam. Pwede bang pakiusap? Bukasin mo bukas. Itong color niye, ipadala mo sa kumpanya ng anak ko. Magtiwala ka lang. Bukas ng umaga, ihahatid ko ito sa inyo. Ayos, ayos, ayos. Ngayon, babayaran ko na kita. Ginoo, doon sa loob ang bayaran. Mangyaring pumasok. Sino ang nagsabi kanina na hindi mabenta ang mga paninda ng bunso kong kapatid? Sabi ko na nga eh, mabuti ang negosyo ng tito ko. Kaninang araw lang, kumita siya ng ilang daang piso. Talagang magaling. Ang negosyong ito, ganito ba kumita ng pera? Anong masama sa kumita ng pera? Walang halaga ang mga negosyanteng individual. Kita na ang kamera. Hindi ba't sinabi mo, nasa kaarawan ni Miss Yuru? Kukuha tayo ng family photo. Yuru ay, magpapakuha tayo ng family photo. Umupo ka sa tabi ni Lola. CJ, tumingin dito. 1, 2, maligayang kaarawan.
Inay, nakita mo ba? Ang buwan ay tulad ngayon. Napakasaya.